Hi Aquarius! Welcome sa inyong reading. Itong reading na ito is for May 8 to May 10. Ayan, para po sa mga patuloy na nagsusupport sa channel, maraming salamat po. Para po dun sa mga bago, don't forget to hit that notification bell, click the subscribe button, like the video, comment po kayo kung kayo nakaka-resonate. So kung gusto niyo po ng dalawang reading po mula sa akin, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe na rin sa ating international channel. Yun po ang Babaylana TV. No? So, nagla-live din po ako doon. So kung meron kayong mga katanungan, mga agam-agam sa buhay, no? Pwede po kayong magtanong mag-join ng ating live sessions. So kung wala naman po kayong time at hindi nyo matsyempohan yung live, maaari po kayong mag-comment sa video na ito dito sa YouTube, no? As long as yung format ng question is answerable by yes or no. So, magsimula na tayo dito, Aquarius. Alam mo yung, kumbaga, you hold the key, na crack mo yung code na paano ngayon matatakasan. No, actually, paano mo masusolusyonan? There's a difference between matatakasan and masusolusyonan. Kasi matatakasan, the problem is still there. Umalis ka lang. You avoided things. Ang masusolusyonan, kumbaga, you faced your problem and it is never going to probably come back again dahil sa'yo, balikan mo man siya, you know how to, no? You know how to face it and fix the issue. So especially when it comes to monetary wise. So ang nakikita ko dito, parang yung abundance mo is sobrang paparating. If this is monetary, yung pera, paparating yung abundance so at makakatulong ka sa iba. Kung ito naman is romance, no, baka pinag-aawayan din ninyo yung finances, no, dadating yung time na ikaw naman ang makakabawi siguro or ikaw naman siguro itong tutulong doon sa person mo. Ang nakikita ko kasi dito, parang no offense ha sa cross-watchers kasi parang mas mag-discarte itong si Aquarius kesa doon sa kanyang partner, no? Ang nakikita ko nga dito is more of dahil din siguro sa kabaitan, no, ng puso. Hindi ko sinasabing salbahe yung cross-watcher sa no, it's not. Ang sinasabi ko lang is more of yung pagkakawang gawa, no? Likas na kay Aquarius kasi kumbaga sa mga maliliit na kilos or bagay na ginagawa ni Aquarius, parang nakaka-inspire kasi siya ng mga tao kahit hindi niya alam. With the awareness in here, kumbaga alam mo rin kung sino, no? Itong mga taong sabihin natin gustong i-take advantage ka, no? Or dun sa taong nangangailangan, you know how to compare. You don't have to parang pinpoint and meron kang gut feeling agad dito. With the 9 of Pentacles, the 10 of Wands, the Knight of Cups. So, unti-unti ang progress. When it comes to romance, ang nakikita ko naman dito is, kumbaga, nandito ka sa part na sinasabi natin na medyo talaga mahirap i-manage, no? Yung person mo, yung connection, yung relationship, kumbaga ang hirap i-balance ng buhay natin so far. Pero hindi yun nangangahulugan na nandun lang tayo. Siguro kailangan lang natin ng time management, kailangan lang din natin siguro ng break. No, with the Knight of Cups in here, unti-unti naman yung pagbabagong nakikita ko with the 8 of Swords and the Moon card. Siguro nandito ka sa part ngayon, currently, na parang feeling mo wala tayong choice, nakakulong tayo, no? But I feel like makakakita ka ng inspiration, whether it is online, mababasa mo, mapapanood mo. It could also be an inspiration dahil nanonood ka ng tarot reading. Nakikita ko makakaalis ka sa tanikala ng sinasabi nating overthinking. I think nag-overthink ka so far.
At yung overthinking na yun, yung nagiging parang kulungan natin, no? Para hindi tayo mag-move on. Hindi mo napapansin na parang sa loob ng isang buong araw, ang dami nating gustong gawin. Pero once na nag-overthink na tayo, naubos na yung buong araw, yung oras natin, wala tayong nagawa, no? With the Ten of Pentacles, the Two of Pentacles, and the Knight of Pentacles. So when it comes to relationship naman, nakikita ko dito na medyo stagnant yung relationship niyo, hindi umuusad. So ngayon parang tinatanong mo, ano ba ang pwede kong gawin? Actually, eto na nga yung sinasabi kong solution. With the Queen of Pentacles, the Three of Wands, and the Magician, I feel like na merong magandang balita. Either you're manifesting something, manifest, di ba? You're manifesting something na parang either manalo sa ganito, either raffle, or what have you, no? Pero parang merong padating na pera, actually, na hindi mo talaga din inaasahan. Parang surprise siya, Aquarius. Tapos, ang masasabi mo dito, makakatulong na ako. Or kung meron man ditong part na siguro yung sinasabi sa'yo na minamaliit ka, no? Hindi naman yung ganting yayabangan ko, no? Parang kasi yung time na yon wala ako eh. So, ito naman yung time na babawi ako, no? With the Death card, the World card, and the Four of Cups, meron ditong isang bagay na dapat ginawa mo at hindi mo kind of nire-reject mo eh. I think that is the solution. Yun yung susi, no? Sa either pag-unlad mo, kumbaga may gut feeling ka na, no? Kailangan mo na lang siyang sundin. Kumbaga binigay na sa'yo yung susi, no? On how to recover through this darkness na nararamdaman mo ngayon or na-experience mo. What you just need to do is parang buksan yung pinto kasi may susi ka na eh. No? With the Seven of Swords, the Empress, and the Ace of Cups. Especially when it comes to relationship na parang sinasabi natin dito na bakit hindi mo subukan kung ano man itong gut feeling mo, either subukan magtapat, subukan dun sa mga couple, no, na magtigas-tigasan, no, subukan na also i-express ang ating nararamdaman. Kasi parang feeling ko, you're being misread. Kumbaga, kumbaga parang hindi ka nakukuha ng tao. Hindi niya nakukuha kung ano yung nararamdaman mo. Baka siguro masyadong secretive ngayon si Aquarius. It's time to open up. It's time para magsalita tayo para ma-achieve natin. Kasi nakikita ko dito parang nami-misinterpret tayo. No? So, kung ito man yung solusyon, no, na kailangan nating i-open up kung ano ang nararamdaman natin, malalagpasan natin itong sinasabi nga na misinterpretation tungkol sa atin at mas mapapaganda ang buhay natin. When it comes to finances, congratulations, meron kang good stuff na paparating, no? And ngayon pa lang, 'di ba? Parang i-manage mo na kung paano mo ito kung paano mo gagastusin or paano mo isi-save or paano mo i-invest at para makatulong din tayo sa ibang tao, no? Aquarius, tignan natin ang zodiac sign ng taong mahal mo. It could be their sun sign or it could be a placement in their chart. No, I am seeing Sagittarius, Taurus, Leo, water placements. Taurus is very dominant, Pisces, Scorpio, Leo, no? So yan ang iyong reading for now, Aquarius. At para po sa mga bago, no, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, and comment below kung kayo nakaka-resonate. Hit that notification bell at maraming salamat po sa inyong lahat, no, na nagsusupport sa channel. Love and light. Namaste and see you on the next live or next reading. Paalam!